na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Pag-unlad natin ang ating tugon, pangkabuhayan dapat isulong, kababayan ko. Magandang tanghali po mga kamanggagawa, panibagong Martes, panibagong episode na naman po tayo dito sa Dole sa AFP Radio. Ako pa rin po si Carla Santiago Malabat. Ako naman po si Tim Laderas at inaanyayahan po namin kayong samahan kaming talakayin ngayong episode ang mga napapanahong balita at magagandang impormasyon tungkol sa paggawa at empleyo sa ating bansa. Siyempre, binabati pa rin po natin ang ating mga kamanggagawa na nakatuto via the Armed Forces Radio, DWWD 1134 kHz at pati pa rin sa mga nanonood via the AFP Radio Facebook page. Binabati din po natin ang ating mga kamanggagawang nakasubaybay sa ating live stream via the Department of Labor and Employment official Facebook page. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment at i-share niyo na rin ang ating live stream para mas marami pa tayong mga kamanggagawa at namumuhunan na makasama ngayong tanghali. Ayan, mga kamanggagawa, panibagong araw, panibagong programa na naman ng Dole ang ating pag-uusapan ngayong tanghali. So alam nyo ba na isa nga sa mga tinututukan ng Dole ay ang pagtalima ng mga establishment o ng mga kumpanya sa tinatawag nating occupational safety and health standards. O yan yung mga alituntunin na dapat na sundin ng isang kumpanya upang panatiling ligtas ang mga empleyado habang sila ay nagtatrabaho. So at mahalagang nasusunod yung mga OSH standards na kung tawagin natin dahil alam nyo ba na may epekto din ito sa kita ng isang kumpanya at pati na sa performance ng kanilang mga empleyado. Tama yan mga kamanggagawa. Kaya naman, para mas palawigin pa ang ating layunin na mapanatili ang health and safe workplaces dito sa Pilipinas, ang DOLE ay naghahatid ng mga occupational safety and health trainings upang maiwasan ang mga sakuna at aksidente sa mga lugar ng trabaho. At yan nga po yung pag-uusapan natin ngayong tanghali at mamaya makakasama natin si DOLE Caraga Regional Director, Attorney Joffrey Suyaw. Pero bago yan, good news muna tayo. DOLE nagbigay ng 47.4 million mula sa Tupad Fund sa lalawigan ng Cagayan para ipamahagi sa 27 lungsod at bayan ng lalawigan. Isang cheque na nagkakahalaga ng 47.4 million pesos mula sa pondo ng tulong ang hanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD program ang ibinigay ng Department of Labor and Employment Regional Office 2 sa pamahalaang panlalawigan ng Cagayan upang ipamahagi sa 27 bayan at mahigit 11,000 displaced workers sa lalawigan. Kabilang sa nasabing halaga ay 45 million pesos worth of TUPAD wages, 630,000 worth of GSIS insurance,
at 1.8 million na personal protective equipment. Ayon naman kay DOLE Region 2 Director Joel M. Gonzalez, patuloy ang pakikipagtulungan ng DOLE Cagayan Valley sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon upang dalhin ang mga serbisyo ng kagawaran sa mga nangangailangan ng tulong. Personal na tinanggap ni Cagayan Governor Manuel N. Mamba ang tseke sa ngalan ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan mula kay Director Gonzalez. Sa kanyang mensahe, sinabi ng gobernador na tunay na napapanahon at napakalaking bagay ang tulong na ito mula sa DOLE para sa mga benepisyaryo, pati partikular na sa mga informal workers ng lalawigan. Ayon pa kay Governor Mamba, ang UPAD ay isa sa mga high-impact na programa ng pamahalaan at ito ay direktang nararamdaman ng mga mamamayan, lalo na ng mga displaced workers sa panahon ng krisis, tulad na nga ng pandemya sa pamamagitan ng Emergency Employment Program nito. Kabilang sa mga makikinabang sa ibinahaging tupad funds ng DOLE ang mga sumusunod na bayan at lungsod sa lalawigan ng Cagayan: Abulog, Alcala, Aliacapan, Amulong, Apari, Bagao, Ballesteros, Baguli, Calayan, Camalanigan, Claveria, Enrile, Igig, Gataran, Gonzaga, Lalo, Lasam, Pamplona, Peña Blanca, Piat, Rizal, Sanchez, Mira, Solana, Santa Ana, Santa Praxedes, Santa Teresita at Tuguegarao City. Ang naganap na turnover ceremony ay dinalohan rin ni Assistant Regional Director Jesus Elpidio B. Atal Jr. kasama rin si Technical Support Services Division Chief Laura B. Diciano at DOLE Cagayan Field Office Provincial Director Grace Tomon. Good news naman tayo mula sa Bicol Region. DOLE Camarines Norte na mahagi ng Nego Cart sa mga ambulant vendors para kumita ang food selling business. Upang mapahusay at mapasigla ang buhay ng mga Camnorteños sa pakikipagtulungan sa provincial government ng Camarines Norte, na mahagi ang Department of Labor and Employment Camarines Norte Provincial Field Office ng mga Nego Cart sa ilang mga ambulant vendors ng lalawigan upang kumita ng husto ang kanilang food selling business. 30 benepisyaryo mula Daet at Basud na kabilang sa tinaguriang sektor ng mga marginalized worker ang nabigyan ng Nego Cart sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILIP na ginanap noong nakaraang linggo sa Agro Sports Center, Provincial Capital, Daet, Camarines Norte. Ayon kay Nida Tosok, Public Employment Service Office Manager ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte, nagaganap sila sa di-natitinag na suporta ng DOLE sa sektor ng mga marginalized workers sa lalawigan. Binati naman ni Sairi Cabredo, Officer in Charge ng DOLE Camarines Norte, ang 30 benepisyaryo ng Nego Cart. Sa kanyang mensahe, kinilala niya ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga ito bilang katuwang ng DOLE upang matupad ang pangarap ng pamahalaan na makapagbigay ng trabaho sa higit na marami pa nating kababayan. Ayon pa kay Cabredo, ang mga microbusiness ang siyang kumakatawan sa karamihan ng mga benepisyaryong ito. Hindi aniya bababa sa 80% ng mga negosyo na nag-generate ng 60% ng mga employment sa Pilipinas ang nanggagaling sa sektor na ito sa bansa. Kaya naman, hinikayat niya ang mga benepisyaryo ng Nego Cart na pagyamanin ang kanilang kabuhayan upang kumita hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi upang pasiglahin ang ekonomiya ng bansa. Dumalo din sa naturang pamamahagi ng Nego Cart si Anica Padilla, Executive Secretary ni Governor Dong Padilla. Sa ngalan ni Governor Dong Padilla, nagpasalamat ito sa malaking kontribusyon ng DOLE sa pagpapasigla sa kabuhayan ng mga benepisyaryo ng Nego Cart sa lalawigan ng Camarines Norte. Nakikita umano ang walang pagsiglang kasiyahan at pasasalamat sa mga mukha ng mga benepisyaryo
Kaya naman umaasa ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte na pamamahalaan at paglalaguin ng mga ito ang mga nakuhang nego-card mula sa DOLE. Balita naman mula sa Visayas, forum na magpapalakas sa conflict resolution isinagawa ng DOLE para naman sa mga employers sa CAPI. Ilang key personnel mula sa mga departamento ng Human Resources, Administrative at Operations ng iba't ibang mga kumpanya sa lalawigan ng CAPI ang lumahok sa Forums Forum ng Department of Labor and Employment na ginanap sa San Antonio Resort, Barangay Baybay, Rojas City, Kamakailan. Ang nasabing forum ay inorganisa ng DOLE Regional Office 6 sa pamamagitan ng CAPI's Field Office na dinaluhan ng 52 na mga kalahok mula sa 41 na establishmento na kumakatawan sa iba't ibang sektor mula sa education, construction, security, and manpower services, retail services, manufacturing, hospital, at hotel, resort, and restaurant services. Ang naturang capacity building activity na may temang strengthening conflict resolution in the workplaces ay nakatuon sa pagbabahagi ng kasanayan at kaalaman sa paghawak ng mga hidwaan at kaguluhan sa loob ng lugar kagawaan o tanggapan. Sa pamamagitan ni PSSB Labor Relations and Labor Standards Head, Divine B. Gabunas, tinalakay sa naturang forum ang comprehensive labor standards, education hinggil sa iba't ibang klase ng employment, four-fold test, gayon din ng mga labor cases jurisprudence upang gabayan ng mga employers sa pagbuo o pagsusuri ng kanilang company policy, pati na rin ang mga grievance mechanism tungo sa maayos na working environment. Ako yan ang topic natin last week, no? 13. Ang mga lumahok na employers ay inorient din sa single entry approach o SENA para makapagbigay ng mabilis, walang kinikilingan, mura at accessible na paraan ng settlement sa lahat ng issue o reklamo mula sa employee-employer relations upang maiwasang maiuwi ito sa full-blown labor dispute. So yan ang iniiwasan natin. Binigyang diin naman ni Engineer Jessel B. Baladpol ng CAPI's Field Office at isang single entry assistant desk officer kung pagiging patas ng SENA. At ang layunin itong ipagkasundo ang naghihidwa ang employer at employee sa loob ng 30 days conciliation and mediation period. Kinilala naman ni DOLE Regional Office 6 Director, Attorney Sixto Rodriguez Jr., ang determinasyon ng mga employer na panatilihin ang kapayapaan at pagkakasundo sa kanilang tanggapan at lugar pagawaan. Ayon kay Rodriguez, naniniwala sila na ang kaalaman at kasanayan ng conflict resolution na ibinahagi ng DOLE ay kapaki-pakinabang sa parehong manggagawa at employer. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong tanghali. Susunod na po ang ating panayam kay DOLE Caraga Regional Director, Attorney Geoffrey Suyaw, upang talakayin ang mga occupational safety and health training programs sa kanilang rehiyon. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Nandito kami ngayon para pabakunahan yung anak ko kasi edad 6 years old na siya, and I'm happy kasi meron lang eligible na yung mga batang below 12 years old na magkaroon ng bakuna kasi added protection din sa kanila to. And
being a teacher and a nurse at the same time. I used to work in DOH din kasi. So, naniniwala ako na mas malaking magiging benefit ng bakuna kaysa sa hindi sila makareceive dito. Nag-work ako sa UST Hospital as a medical technologist. So, pinababakinahan ko yung mga anak ko since healthcare worker ako. Alam ko yung benefits na makukuha nila sa bakuna. Kasi nakikita namin yung mga nabakunahan at hindi na mga nagkakasakit. So, yun. Kaya gusto namin sila kahit paano maprotektahan ng bakuna. So, for all those parents na nagkakaroon ng mga confusion, alinlangan, ako na po yung nagsasabi sa inyo or ako yung nagkukumbinsi sa inyo, in-invite ko kayo na napabakunahan ninyo yung mga anak ninyo para magkaroon sila ng additional protection and magkaroon sila ng a fight against COVID. Ini-encourage ko yung mga magulang na magpabakuna din sa mga anak nila dahil yung protection na makukuha nila dito mas malaki kaysa sa hindi na bakinahan. Lola at Lolo, kayo ang buhay ko. Aalagaan at mamahalin ko kayo ng higit sa kaya ko. Humina man ang inyong memorya, hindi kayo mawawala sa aking isipan. Sasamahan ko kayong magpabakuna at magpa-booster dahil gusto ko kayong maprotektahan tulad ng pagpoprotekta nyo sa akin. Maraming salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal sa akin. Juvelyn raised her family in the squatters area of Barangay Ongyu, Butuan City. Despite being unprivileged, she did not surrender facing all the struggles in life. Ako si Juvelyn Lagisma, naka-Procdos Ongyu, Butuan City. Usa ko ka tindera sa kamuti, saging ug balanghoy nga dinungag. So, sa dihang nagsugod ko, nakita na ako sa kadugayan nga ang among income dili gid igo para ikasuporta sa akong pamilya. Tungod sa dili maigo ang income sa among pangwarta nga kamuti, naagi ko og nakapangutang ko og gatas sa akong anak. No nya, sa dihang pagpangutang nako, dito gid ko naka-experience nga dili sayon ang usa ka tawo nga lisod or gitawag nila pobre. Nagdiha ko naka-experience kaya nakahilak ko. Living in a one-day, one-eat lifestyle, Juvelyn did not give up hope and kept pursuing for her family. When she heard that Dole was helping peddlers such as herself, she and her husband took their chance to avail for the livelihood program. Salamat sa Ginoo kay gitagaan niya kaalam or knowledge nga magluto mi og chicharon. Nakaduog man ko nga ang Dole Caraga is muhatag silang assistance sa katong mga gagmay nga negosyante. So salamat sa Ginoo sa akong pagduol didto. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay wala ko nila pakiasa. In 2019, Dole Caraga granted Juvelyn her business proposal for chicharon making amounting to 20,000 pesos. Composing of equipment and materials, she can now mass-produce tasty and crunchy chicharon, ready to be packed and sold to customers. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo unang-una no nga gayran lagi ko niya kada magluto ko. Kanunay gid ko magampo sa iya nga Lord, may successful gid ang akong kada luto kay pili sayo nga magluto uno niya tapos papilyo ra bitaw. So isod gayo.
bahala gamay ra kog income, gamay ra mig abton, at least kanunay no nga natin matabangan sa sag-usa. Basta kay unahon lagi nato ang Ginoo. Mao ra gyud na ako kasulti sa inyo ug daghang kaayong salamat. Pag-abot sa pandemic, nag-uolgib ko. Tungkol kay sige og lockdown, dili makagawas sa mga tao. So, nangita ko pamaagi. Ug nag-ampo ko sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay pagduol ako kang kapitan para mangayo ko og vendors pass, gitagaan ko. So dito nakapadayon mi sa pagtinda. Ang amo kong mga manuruyay is nakapadayon pagtinda. So niya nagpadayon ang among negosyo nga chicharon. Nagpadayon po ang level po sa among income nakataas. No, so mao ni karon ang nahitabo ningdako ang among negosyo. Daghan mi natabangan, nagpasalamat pud mi sa among mga packer, sa among mga manglutuay. Kani sila nani sila mga minimum wage. So pinaagian na nagpasalamat ko kay nakatabang mi sa ila ug nakatabang pud sila sa amuha. Currently, Juvelin's business is now employing 5 female packers and 4 male cooks who are receiving a minimum wage amounting to 320 pesos per day. Ako si Marolona Bistar Guduyo. Nagtrabaho sa Angel's Pork Chicharon. Dako kayog ikatabang ang trabaho nako diri kay naka-income ko ug nakasupport ako sa akong pamilya. Daghang salamat. With the exponential increase in her chicharon business, Juvelin was able to send her children to private schools and build her family a new home. Tungod sa income sa chicharon, nakapundar mi. Nakapalit mi og freezer, motor, refrigerator, computer. Unya nakabalay pud mi og nakapaeskwela ko sa akong anak sa usa ka pribado nga eskwelahan dinhi sa Butuan. Aduna pud mi basakan. Pinaagi pud sa income sa among chicharon. Naka-share pud mi og blessing sa uban. Nakahatag pud mi og panginabuhian. Labaw sa tanan katong among mga vendors nga dati naglisod, karon gikaluy-an sa Ginoo. Wala na gyud sila naglisod. Ako si Jana Paula Lagisma, 15 years old. Anak ko ni Julius ug Jubilin Lagisma. Dako na akong pasalamat sa ilaha kay tinaagi aning among negosyo nga chicharon. Napaeskwela mi nila sa among mga igsoon sa usa ka pribadong eskwelahan. Daghang salamat. To date, Juvelin's chicharon can now be seen everywhere in Butuan City and nearby towns and municipalities. She was also giving livelihood opportunities to her neighbors by selling her products to them at a friendlier price. Ako tuod sa Edna Lobete, 55 years old, ug usab ako sa customer niyaning Angel Chicharon nga akong gikuhaan og panginabuhian. Nakalahutay gihapon ko sa pagpaninda bisan todo ginagmay lang labi na sa financial o sa akong mga pamaliton nga tambal. Juvelin received a certificate of participation from Dole Caraga during the conduct of Dole Sustainable Livelihood Framework Training last December 2021. Kining atong chicharon, pakita na ni siya sa bisan asa nga parte diri sa Caraga Region. Labi na gayud sa Masaw Beach diri sa Butuan City, sa lugawan ni Busing na sa SM nga usa siya ka ingredients nga gisagol sa lang lugaw. O patok po di siya karon sa tanang mga balutan diri sa Butuan. So daghang salamat kaayo sa Ginoo labaw sa tanan, sa Dole Caraga, sa padayon na pagsuporta sa mga gagmayng negosyante dili lang sa ako, kundi nga tusab sa uban. Manghinaot ko nga sa umaabot malahutay pagid ang among negosyo ug daghan pang mga panalangin ang ihatag sa amo sa Ginoo. Aron nga daghan pa pud mi nga matabangan dili lang akong pamilya, kundi makahatag pud mi og trabaho ngadto sa among istikataw ug makahatag pud og panginabuhian sa uban. From living in slums, Juvelin is now on her way to finishing their 200 square meter new home for her family.
Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik pa rin po tayo dito sa Dole sa AFP Radio. Ang oras po natin, 11:25 AM. Ako ang ganda-ganda ng istorya na yan sa Dole Integrated Livelihood Program, no, na itinampok natin. Ang kwento ni Miss Juveline Lagues. Very inspiring. Kasi isa yan no, sa mga programa natin, no, na yung ito yung mga una natin na feature dito sa Dole sa AFP Radio na mga livelihood programs na pinoprovide natin sa mga informal workers, displaced workers natin. At ayan nga, si Ate Juveline Laguesma ay isa sa mga beneficiaryo. Oh, isa lang si Ma'am Juveline no, sa maraming beneficiaryo sa buong bansa na napagkalooban ng DLIP. Yes, ayan, yung DLIP na yan. And then, of course, ngayon naman, isa na namang bagong programa ang ating pag-uusapan ngayong tanghali. So, kasama sa isinusulong ng Department of Labor and Employment ang Occupational Safety and Health. O yan yung tinatawag ng mga alituntuning pangkaligtasan na para sa mga manggagawa sa kanilang mga lugar na pinagtatrabahuhan. At isa na nga sa mga hakbang ng DOLE upang maisakatuparan yung layunin na yan ay ang pagbibigay ng OSH trainings, Occupational Safety and Health trainings, at syempre ang pagmomonitor kung nasusunod ba ng mga kumpanya itong mga itinalaga nating OSH standards. At syempre para ibahagi kung ano-ano nga ba yung mga trainings na ito at kung paano rin ito ipinatutupad sa Caraga Region, kasama po natin si Dole Caraga Regional Director, Attorney Joffrey M. Suyaw. Magandang umaga po, RD. Good morning, RD Joff. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. RD, ako po si Carla San Diego at kasama ko naman po si Team Laderas po, RD. From the Information and Publication Service po ng DOLE. Maraming salamat po, RD, sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon dito sa DOLE sa AFP Radio. Yes, itinagagalak po namin na makasali kami ang Department of Labor and Employment po dito sa Caraga, dito po sa ating programa na nagbibigay po ng napakahalagang impormasyon para po sa ating mga kababayan. Salamat po, RD. Naku, RD, diretso na po tayo no, sa ating topic for today, which is Occupational Safety and Health Training. Ayan, so para po sa para po patuloy na maisulong ang kaligtasan, pati na rin ang kalusugan sa lugar pagawa, tayo po dito sa DOLE, nagsasagawa tayo ng tinatawag na Occupational Safety and Health Trainings. Pakibahagi naman po, RD, ano po ba itong mga trainings na ito, particular dyan sa inyong rehiyon at yung pagkakaiba ng bawat kasanayan? Kasi alam ko, RD, iba-ibang klase ito. Meron tayong basic, meron tayong for construction, yan. Pakapaliwanag naman, RD, para sa ating mga tagapakinig. Opo, marami tayong iba't ibang trainings na kinakandak para po mabigyan ng kasanayan, training ang ating mga kababayan na nais na magpatupad ng ating occupational safety and health, lalong-lalo na po sa ating mga tanggapan, sa mga pagawaan. Andyan po ang Basic Occupational Safety and Health Training for Safety Officer 1. Meron din po tayong Basic Occupational Safety and Health Training for Safety Officer 2. At meron din po tayong Construction Safety Trainings. Ito lang po yung mga basic trainings when it comes to safety and health at the workplace. Yung para sa SO1 po or Safety Officer 1, 8 oras lang po ito, isang araw natin kinakandak, plus of course 2 hours na trainers training. Napaka-basic lang po ng nilalaman ng mga modules na ito para lang po mabigyan ng basic na kaalaman ang ating mga workers. Pagkatapos po ng training na yan, 8 hours plus 2 hours na trainers training, ay magiging ang mga partisipante po natin ay makategori ang safety officer category 1 na sila.
ang isang mga responsibilidad nila pagbalik nila sa kanilang mga kumpanya, sa kanilang mga kung saan sila nagtatrabaho, ay bigyan din ng safety and health orientation yung kanilang mga kasamahan doon. Isa yan sa mga requirement. Kaya nga tayo nagkaroon ng 2 hours trainers training kasi iti-train nila pagbalik nila sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga paggawaan, ang kanilang mga kasamahan. So yan po ang pinaka-basic na requirement para sa responsibilities ng mga safety officer 1 na kumukuha po ng ating Bosch SO1 training. Doon naman po sa Safety Officer 2 training, syempre kung Safety Officer 2 na, mas malaki na ang mga responsibilidad. At ito po ay 40 hours training na kinakandak. Bale, usually kinakandak ito nagsisimula ng Lunes, nag-i-end po ng Friday. At yes, no? So mag 40 hours at 8 hours per day, ganun po yung usual na nangyayari dyan. Of course, yung construction safety training din po, 40 hours din po yun, pero more on construction safety ang nilalaman ng mga modules natin. At meron din tayong mga site visits sa mga construction sites para po mas mabigyan po ng mahalagang impormasyon at training ang mga partisipante diyan po sa particularly sa construction training. Meron din naman po tayong pinapatupad dito sa Dole Caraga paminsan-minsan po ng mga specialized trainings, no? Ang mga specialized trainings natin, for example, yung mga basics, mga safety, scaffolding safety training, mga ganoon, no? Mga at iba-iba pang mga trainings na specialized, pero kaya nga ang nangyayari nito, hindi ito siya yung usual na weekly natin isinasagawa, no? This is upon request. Pag marami tayo, for example, depende po sa demand, ano po, Art? Depende sa demand sa industries. For example, sa construction, medyo marami-rami tayong mga construction. Ngayon, simula nung na-pass administration sa build. Kaya nagsispill over yan hanggang ngayon kasi nagpapatuloy ang mga constructions natin. So, ito talaga ang mga isa sa mga napaka-importante na mga trainings na isasagawa natin. So, medyo busy po ang ating Occupational Safety and Health Center na Regional Extension Unit dito sa Caraga na pagbibigay po at patuloy na weekly basic occupational safety and health trainings po sa ating mga taga-Caraga. Opo. RD, dahil nabanggit po ninyo na nagbibigay tayong ng mga basic na occupational safety and health trainings, for sure yung mga nakikinig sa atin at nanonood is gustong malaman kung sino po ba yung maaaring mag-avail na itong mga occupational safety and health trainings, at meron din po ba tayong hinahanap na qualifications kung sakaling gusto nilang sumali dito sa ating mga OSH trainings? Opo, no? Basically, maski sino naman pwedeng sumali, mag-e-enroll lang. Pero ang pinaprioritize kasi natin, because this is an occupational safety and health training, ibig sabihin company-based talaga ang ating hinahanap dito para magiging safety officer ng ating mga companies, ng mga business establishments. Kaya nga po nire-require natin at pinaprioritize yun talagang mga representante or workers na nandyan sa ating mga business establishments, no? Kasi isa ito sa mga hinahanap pag nagkakandak po ng safety inspection or regular inspection ang Department of Labor and Employment kung merong safety officer ang isang establishmento. So that's why karamihan po ng mga sumasali at ini-encourage natin ay yung mga designated safety officers ng ating mga kumpanya, establishmento. Of course, dahil simula noong
nagka-pandemya tayo at hanggang ngayon ay meron pa rin tayong agam-agam patungkol naman po sa safety ng mag-gathering pagka nagkakaroon tayo ng training. Kaya nagpapasalamat tayo sa Occupational Safety and Health Center na isinagawa nila itong virtual or webinar or virtual training. Ito ngayon ay hindi lang nakakapag-access ng libre ang ating mga kababayan, kundi nagiging tuloy-tuloy ang training. Almost every week merong mga trainings na naisasagawa. And ang requirement lang po talaga natin sa ating mga participants ay meron kang number one, of course, equipment, di ba? Yung laptop mo or computer, meron kang mga headset, meron kang magandang, pinaka-importante yung magandang internet connection, may camera, ang importante yung camera kasi na dyan po na monitor na ikaw talaga ay nag-a-attend, nakikinig at hindi ka lang naka-enroll at naka-on pero wala ka po dyan, di ba? So monitored po ito, seryoso po ang ating center, Occupational Safety and Health Center. Dito po sa pagkakandak talaga ng training, we want to ensure na active ang mga participants natin at talagang andyan sa ating virtual trainings. RD, clarify ko lang po, nabanggit po ninyo na libre po itong mga isinasagawa ng ating REUs dyan sa inyong rehiyon. Pati po ba yung mga specialized na OSH trainings natin ay libre? At kung may bayad po, magkano po kaya yung range o yung amount na dapat ihanda nung nais mag-avail po nung specialized training in particular, RD? Opo, ito ngayon yung virtual trainings natin, yung via Zoom or kung ano pa mang platform ang ginagamit natin virtually, libre po ito. Magpapasalamat tayo sa Occupational Safety and Health. Wala pong bayad ito. Itong SO1 training na 8 hours plus 2 hours TOT, libre yan. Pati na rin po yung ating 40 hours training sa Bosch and Kosh. Ngunit po dito po sa ating mga face-to-face trainings kasi syempre po lumuluwang na po ang restrictions ngayon. Although nakita natin na effective ang ating mga virtual trainings, kaya kinakontinue natin, pero meron tayong specialized trainings po na kailangan ang face-to-face. Kaya nagkakaroon din po ng minimal na fees. Para lang po yan sa pagbayad sa venue, kung saan tayo isinasagawa yung training, para sa training kits at para sa mga minimal honorarium po para sa mga resource speakers natin. Sa SO1 po, kung kinakandak natin ang face-to-face ng SO1, ay mga about 1,000 pesos lang po ang sinisingil dyan. Para naman po sa SO2, kasi 40 hours po yun, isang linggo po ang aabutin nun, mga 5,000 pesos po ang charge dyan. Again, para lang po sa venue, training kits at sa mga honorarium po ng iniimbita natin na resource speakers. Tsaka okay na rin yung rate na yun kasi RD, isa lang naman po yung kailangan mag-attend. At itong mag-a-attend na to, i-share niya na lang yung kanyang learnings with dun sa kanyang kumpanya. Dahil na merong part na trainers training ang ating mga safety OSH trainings na ino-offer. Follow up ko lang, RD, yung makukuha po bang certificate ng mga magtatapos sa OSH trainings natin, gaano po katagal yung validity or ano po to, tuloy-tuloy lang ang validity? Hindi ko masyadong sure kung may validity ito. Kasi ang pagkakaalam ko, ang may mga validity ay yung mga first aiders natin, first aid trainings, na ini-issue ng Red Cross at ng iba pang mga accredited first aid training institutions ina-accredit po ng Secretary of Labor. Usually sa Red Cross po may mga validity niya ng 2 years at kailangan nilang mag-renew. I'm not so sure kung ilan yung years na validity rin naman ng natin ng ating safety officers training, but it would really help if our safety officers, kung kayo po ay na-issuehan na ng safety officer
certificate noong about 5 years ago, ay kailangan po talagang mag-update kasi lately lang po yung ating bagong batas, no? Lately lang yung ating bagong batas na Republic Act 11058 at ang kanyang Department Order number 198, yung IRR. 2018 lang po yung na-issue yung IRR natin. So, ibig sabihin kung 2017 below po kayo, ay ibig sabihin kailangan nyo na mag-update kasi marami na tayong pagbabago. Kasi meron na rin tayong batas dyan at meron na tayong IRR. No? Anyway, lahat naman yan, RD, binibigay natin yung impormasyon na yan, no, sa ating mga establishments at mga kumpanya kung kailangan na ba nilang mag-update ng kanilang safe training. Yes. So RD, tanong naman po natin, no, para naman po dun sa mga interesado na mag-avail nitong mga OSH trainings natin. Ano po kayo yung mga benepisyo, yung mga tulong na mabibigay natin dun sa mga inaalok nating mga trainings para naman po sa kanila, sa mga manggagawa po natin? Marami po tayong mga benepisyo. Of course, hindi lang po pansarili, pero para rin po sa ating mga organisasyon kung saan mga kumpanya tayo naka-employ, no, at nag-designate at nag-hire sa atin na safety officers. Kasi kung kayo po ay trained safety officer, of course, kayo po ay recognized na ng Department of Labor and Employment as a trained safety officer na pwede pong i-hire ng mga companies. No? Ang mga company natin ay pag naghahanap ng safety officer, hinahanap talaga nila yung mga certified talaga ng Department of Labor and Employment at OSHC. Kasi useless naman pag nag-designate lang sila ng safety officer ay wala namang safety officer training. So hindi rin yan, violation din po yan pagdating na sa pagkakandak na ng inspection. So that's number one benefit ng pag nag-enroll po tayo at nagtapos tayo dito sa training. Maski sa ang kumpanya sila pupunta na ngayon at talagang siguradong ma-hire sila as safety officer dahil may certificate of training sila from DOLE and from OSHC. Number two, aside from that, for personal growth nila, ay meron din yung maa-apply nila yan, hindi lang sa kanilang kampanya kasi occupational safety, sarili, even sa kanilang pamamahay at even sa kanilang komunidad. No? Ma-share nila itong mga basic safety and health tips or pwede silang mag-orient sa kanilang mga community para po mas matulungan nating maging safe and healthy ang ating mga komunidad, di ba? Malaking tulong ito as a community service, bringing back diyan sa ating mga komunidad kasi hindi naman po lahat ay nabibigyan ng oportunidad para makapag-training sa ganito. So maski yung basic lang, it would really help, no, para magiging safe ang ating mga communities. And of course, sa ating mga company, aside from the fact na compliant kayo sa requirement ng Department of Labor and Employment, ang mabibenepisyo talaga dyan is magkakaroon tayo ng mag-i-increase ang ating productivity for sure sa kumpanya. It is because we believe na ang isang healthy workforce ay productive workforce, di ba? Kung hindi maganda ang kalusugan at hindi safe ang ating mga manggagawa diyan po sa paggawaan, ay sigurado po tayo na hindi magiging produktibo ang ating mga empleyado. Kung hindi produktibo ang ating empleyado, hindi po uunlad ang ating kumpanya. At kung hindi uunlad ang ating kumpanya, ibig sabihin po niyan, hindi rin po uunlad ang ekonomiya ng ating bansa. So ito po ay magkakabit-kabit. But of course, the main concern here, ang ating gustong i-assure dito is ang ating mga workers, ang ating mga manggagawa ay nasa isang ligtas, no? Na pagawaan at makakauwi sila sa kanilang pamilya at the end of the day na malusog at
at buo, no? Dahil iyan naman ang inaasahan kung bakit sila nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya. So ina-expect po natin na sila ay ligtas at malusog at na makakabalik sa kanilang mga mahal sa buhay. Lamang pong RD na napag-usapan natin tong OSH trainings, no? Sa inyo po bang datos dyan sa inyong region? Gaano na po karaming OSH-related trainings yung ating naisagawa ngayong taon at gaano rin karaming individual yung nakinabang mula rito sa mga trainings? Safety officers natin dyan, RD. Opo. Medyo marami-rami na rin since January hanggang sa ngayon, ano? As of last week, pagpalagay natin kasi this week meron na namang trainings na isinasagawa. Meron na tayong actually mga 30 trainings na tayo. Yung SO1 dyan is mga 22 trainings already. Yung SO2, 4 na trainings. Yung construction safety, 4 na trainings. So, about 30 trainings na tayo niyan, and with a total also of 1,321 safety officers already. So, of course, nagpapasalamat kami dahil marami ang interesado na mag-join. Medyo dumadami ang ating mga safety officers na napoproduce dito sa ating riyon. Ito po ay nagko-contribute sa layunin po, no, ng Occupational Safety and Health Center na magkakaroon ng 1 million OSH and Occupational Safety and Health Advocates, no, dito po sa ating bansa. So hindi lang po sila 1,321 Occupational Safety and Health Officers, advocates din po sila dahil sila po ay inaasahan na i-share ang kanilang mga kaalaman doon naman po sa iba. So may mga trickling effect po ito. Hindi lang po ibig sabihin natin na 1-3-2-1 lang ang nakakaalam kung paano ang safety and health. Dahil isa sa mga responsibilidad nila ay i-share ito sa mga kasamahan sa trabaho, sa mga kapamilya, sa kanilang community. At RD, yung mga safety officers natin, yan talaga yung mga katuwang natin, no? Para ma-ensure yung kaligtasan ng ating mga manggagawa dahil sila mismo yung nandoon sa ating mga establishmento at nakakakita on the ground kung ano yung mga nangyayari sa opisina, ganyan. So, napakahalaga na meron talagang mga safety officers yung ating mga kumpanya. Ayan. So, RD, tanong na rin natin, no? So, nandito rin tayo sa mga data. Ano po kaya kung sakaling may mga nakikinig tayo ng mga kumpanya ngayong umaga, ano po kaya, RD, yung nangungunang paglabag naman ng mga kumpanya dyan kaya sa Caraga Region para maiwasan na po, no, ng ating mga kumpanya? Opo, sa aming pagkakandak ng inspection simula lagay na natin 3 taon, no? At ngayon na ito. Ang top 2 talaga dyan is yung wala pong designated and or trained first aider at safety officer ang ating mga kampanya. That's why nagpapasalamat po tayo sa ating Department of Labor dahil, for example, para pagdating sa first aider, kung dati-rati po ay nung wala pa yung bagong batas, ang Red Cross lang po talaga ang authorized at recognized na magbigay ng first aid training. But with the new law and IRR, binigyan ng kapangyarihan ang Secretary of Labor na magtalaga ng ibang mga accredited first aid trainers. So andyan na po yung ating Bureau of Fire, Department of Health, yung mga TESDA accredited, no? So ito po ay nakakatulong na napapabilis yung demand kasi ang narereklamo palagi ng ating mga kababayan pag mga establishmento pag nagpupunta po tayo, wala silang first aider dahil hindi lang of course bukod sa hindi nila alam, pangalawa kung yung may mga alam naman ay nahihirapan silang magpa-schedule. Kasi of course hindi rin naman natin face-to-face trainings dahil meron po talaga tayong trainings na kailangan po talagang isagawa at necessary po talaga na kailangan yung harapan in person siya, no? In person. So ito po ang
pinapagpapasalamat kasi meron na rin pong mga choices ang ating mga workers or even the companies, no, kung paano nila mako-comply, hindi lang mako-comply, kundi kung hindi maipa-train yung kanilang mga empleyado. Of course, suportado po tayo at nagpapasalamat kami sa ating mga stakeholders dito sa ating region kasi nakita po at pinapahalagahan yung importance of safety and health in workplaces. Ito po ay isa sa mga commitment natin sa international bodies like the ILO, kung saan dapat isang sa mga core labor rights po ng ating mga manggagawa ay magkaroon ng safe and health working conditions. Pinapatupad po ito sa pamamagitan ng ating bagong batas ngayon, no? Kasi kung dati hindi pa yan Republic Act, hindi pa yan batas simula po noong 2018 ay Republic Act 11058 na siya. Mas pinatibay na ang standards na ito at ini-implement po natin sa pamamagitan ng Department Order 198-18. So ang Department of Labor and Employment ay porsigido po na manghikayat sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga companies. Ipadala po ninyo ang inyong mga designated safety officers at maski na po hindi designated, maski na po yung mga ibang mga key personnel at key safety personnel natin, kung sino man yun, ang mas importante dyan, kung kasama sa ating safety committee, ay dapat po magkaroon sila ng proper, appropriate training para po alam nila ang kanilang isinasagawa. Hindi lang po ito, ine-emphasize namin palagi, hindi lang po ito para sa compliance dahil nire-require ng DOLE. Kung iisipin po natin, ito po ay para sa kapakanan ng ating kumpanya dahil kung meron tayong ligtas at malusog na mga manggagawa, maiiwasan po natin yung mga unintended costs, no? Kasi kung may mga disgrasya at may mga kung anumang mga sakuna na mangyayari diyan patungkol naman sa hindi pag-o-observe ng proper and appropriate safety and health protocols, ang mangyayari po ay may mga unintended costs tayo, hindi lang para sa mga empleyado natin, mawawalan ng mga man hours, hindi makakapagtrabaho, apektado ang productivity, apektado ang kita ng kumpanya, apektado ang reputation ng company kasi magiging violator ka, especially in occupational safety and health, di ba? So, marami po tayong gustong iwasan na tinatawag nating unintended Aksidente, yes. So, mga aksidente, alangan namang hindi natin tutulungan kung na-aksidente ang mga manggagawa. Kailangan po nila magbayad, no? Gastos po talaga yan. Kung may na-disgrasya, ay siyempre, sayang yung hindi na makakabalik na manggagawa diyan, tutulungan mo pa ang mga pamilya, gastos talaga, no? May mga expense talaga ang hindi pagtupad at hindi ng ating mga regulation, especially on safety and health. So para po sa kaligtasan ng ating mga manggagawa, hindi lang po ng mga manggagawa, pati na rin po yung mga bosses diyan, mga may-ari ng mga kampanya. Kung mahal po natin ang ating negosyo, mahal po natin ang ating mga manggagawa, pangalagaan po natin sila, bigyan po natin sila ng tamang kaalaman, skills and training dito sa occupational safety and health para po magiging maganda po ang takbo ng ating mga negosyo, malusog ang ating mga manggagawa, safe sila, at magiging productive po. Sabi ko na kanina, ang isang produktibong manggagawa ay talagang happy na manggagawa. At ang happy na manggagawa ay talagang magta-translate yan into the profits and into expansion and productivity, productivity improvement diyan sa company at magre-redound yan sa benefit ng ating community at ng ating bansa. So ito po yung ating ninanais na sana po ang Department of Labor at ang Occupational Safety and Health libre po ang trainings, wala pong cost sa inyo.
i-avail po natin at tayo po ay magiging malusog, no? At healthy sana at makasali tayo sa datos na kinakampanya ng ating Occupational Safety and Health, ang 1 million safety and health advocates sa ating bansa. Maraming salamat po, RD, sa inyong pagpapaunlak po sa amin dito sa Dole sa AFP Radio sa ngayong umaga. At syempre, pinapasalamatan din po natin yung inyong ang buong regional office na tumulong sa amin para ma-reach kayo, syempre, para po sa mga kasama namin ngayong umaga. Ayan. So, di na po namin kayo patatagalin, RD. Maraming salamat po. Thank you, RD. Stay safe po at regards po sa lahat ng kasamahan natin dyan sa Dole Caraga. Thank you. Maraming salamat at magandang araw po. At narinig po ninyo mga kamanggagawa ang tinig ni Dole 13 Regional Director Attorney Geoffrey M. Suyaw. Para po sa mga kamanggagawa nating nasa Caraga Region, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Dole Region 13 sa kanilang opisina na matatagpuan sa Nympha TU Building, JP Rosales Avenue, Butuan City. Pwede nyo rin pong bisitahin ang website ng Dole Caraga sa caraga.dole.gov.ph o di kaya bisitahin ang kanilang Facebook page para sa latest labor news and updates sa rehiyon. I-type lang ang Dole Caraga sa inyong Facebook search bars. At sabi nga ni RD kanina, no, na OSH Caraga Facebook page. Para naman sa mga OSH-related updates and news. At mayroon din po mga field offices dyan sa probinsya ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur at satellite office sa Dinagat Islands. Bisitahin lang ang Dole Region 13 website para malaman ang address at contact details ng field office na malapit sa inyo. Ayan. At ngayon nga mga kamanggagawa, isa na naman pong episode ng Dole sa AFP Radio ang ating napagsamahan ngayong umaga. So samahan niyo po ulit kami, no, mga kamanggagawa, sa susunod na Martes. At tutukan lang po kung ano naman pong mga Dole program ang ating pag-uusap. Ako po si Carla Sandiego Malaban. Tutok lang po kayo ulit sa susunod na Martes para sa isa na namang programa ng Dole dito pa rin sa Dole sa AFP Radio at syempre sa Dole official Facebook page. Ako naman po si Team Laderas. Magandang umaga po, magandang tanghali. Maraming salamat po. Oras natin, 1 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Magandang tanghali mga kamanggagawa at maraming salamat. Sa DWDD AFP Radio, kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.